For today's video guys, meron tayong service dito no na Panasonic automatic washing machine. Ang problema nito guys, nagkaroon ito ng U11 error no. So pag U11 error kasi hindi na nag-spin yung washing machine, lumalabas siya ng U11. Ang history nito guys, pinalitan na ng sensor ng ating customer. So ayan, nilagay natin siya sa spin guys. Ang tagal niyang bumaba no. Nag-stuck siya sa number 12 yung oras, hindi bumababa yung oras no. So ngayon checkin po natin kung anong problema nito no. So ang nilalabas siya na error ay U11. Ayan. So ngayon pinalitan na ito ng water level sensor ng ating customer. Ganun pa din no. Yung sensor niya guys, in order niya sa Shopee. Ayun, nung pinalitan niya ganun pa din no, nag-U11 pa rin yung washing machine. So ayan, so ito yung nandito guys, nandito nakalagay yung portion ng sensor. Ayan. So ang gagawin namin dito guys, papalitan natin ng sensor no. Kasi based doon sa analyze natin, nag-stuck yung oras, pagdating sa spin di siya bumababa. Tapos pag inaantay natin ng matagal, lumalabas yung U11 no. So dito pa lang alam na natin kaagad kung ano ang problema no. Ang problema nito guys yung sensor no. So ito guys, salpakan namin siya ng bagong sensor. Mayroon kaming dalang sensor na bago no. So sasalpakan natin siya no. Ayan, 2-pin sensor ang ginagamit dito guys no. Ayan, tingnan natin, start natin, tingnan natin kung gagana. Ayan, so bagong sensor na ito guys, dinala namin no. So kanina kasi nung sinalpak namin siya, ang tagal niyang bumaba no, nasa spin. Ayan no. Pansin nyo guys, sumikot kaagad no nung nilagyan natin siya ng bagong sensor. Ayan. So gumana na siya. So ang problema guys ng U11 guys, sensor no. Pero dalawa ang laging naging cause ng U11 guys. Yung ayaw niya pag-drain, nag-U11 din yan, or yung hindi pag-spin, nag-U11. Pero ma-identify nyo yan kung sa drain motor naman ang problema. Kapag hindi siya nag-drain, no? Ibig sabihin, pag hindi nag-drain niya, nag-U11, ibig sabihin, drain motor. Pero kung nag-drain naman, tapos nag-U11 pa rin, ang problema niyan, sensor, no? Basta pag nag-U11 yan, guys, sensor yan. Ang problema lang, kapag nakabili kayo ng sensor, tapos yung naipalit yung sensor ay defective din, so talagang maliligaw kayo sa troubleshooting. So, kailangan, good yung sensor na maikabit nyo, no? Para hindi kayo maligaw sa pag-troubleshoot ng inyong washing machine, no? So ganoon po guys, no? Sa washing machine natin, kailangan yung parts na mailagay natin ay working, no? Kasi pag hindi yan working, pag salpak natin na defective din, maliligaw talaga tayo, no? So ayan, so good na po siya guys, no? Wala na siyang problema. So ang gagawin natin guys, i-fix natin, no? I-fix natin to. So ito yung sensor guys na nilagay natin, no? 2-pin sensor ito. Ayan. So i-fix lang natin to guys. So ang sensor na ginagamit namin dito guys, ito po ay sensor ng Whirlpool, no? Ginagamit din ito ni Whirlpool, no? Yan din ang ginagamit namin para kay Panasonic or kay Sharp, no? So yun ang ginagamit namin na sensor. So ayan. So yan guys, pinipix lang natin, no? Yung nilagay natin na bagong sensor, kakabit lang natin, tapos takpan natin, no? Ayan. So yun nga, pag nag-order tayo ng mga parts, minsan kasi may time talaga na defect ang dumarating sa atin, no? Kaya minsan naliligaw tayo kahit pinalitan natin ng ganito, ganun pa rin. Pero ang importante, kung anong error na nalabas, alam nyo na guys kung anong problema. Basta U11 guys, dalawa lang yan, drain motor or sensor, no? Pero kung nagdi-drain naman yung washing nyo, so ibig sabihin sensor ang problema. Ayan. So ganoon lang naman po guys ang pag-identify talaga ng problema ng U11 ng Panasonic, no? Ayan, mapapansin nyo, mabilis niya, no? Pag ilagay natin siya sa spin, ang bilis niya umikot. So ito guys yung dalawang sensor na nabili ng customer natin. Ito yung bagong isa, yung bagong bili niya, no? Na hindi rin gumana. Ito naman yung isa, yung original, no? Yung nasa unit na defective din, no? So yan. So yun, no? Kung ang dumating sana ay good sensor, so ayos na sana, no? Ayan. So ayan, okay na po ito, no?
So ayan, sa mga hindi pa pala nakapag-like sa ating Facebook page, no, i-like nyo po yung aming Facebook page para updated kayo sa aming mga videos. At huwag nyo rin po kalimutan i-subscribe ang aming YouTube channel na Northshire TV. No? So dalawa po tayo, no? Mayroon tayong Facebook page na Northshire Repair Shop, i-like nyo po. Then yung YouTube channel natin na Northshire TV. Para po sa mga gusto matuto, mag-repair, mag-DIY ng mga washing machine, i-visit nyo lang po ang aming channel or yung aming Facebook page, no. So ayan, so nandito kami ngayon guys sa Canlubang, Calamba, Laguna, nag-service, no. So ayan, so okay na po ito guys, no. Ayan, so okay guys, maraming salamat sa panonood. Bye bye.